Maulang gabi po mga kabarangay. At yes po, July 29, araw po ng Miyerkules. Bukod po sa napakaulan po ng panahon, hindi pa rin po namamatay yung lagablab ng apoy ng postponement. Sa dinami-dami po ng mga sirkumstansya at lalong-lalo na mayroon pong isang batas na nagsasabing ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026. At ang issue po na dati na inaabangan po ng lahat yung i-anunsyo daw po ng Pangulo sa kanyang SONA, ito nga pong postponement. Hindi nga po ito inanunsyo. At ang naging usapan na naman ngayon ng mga umaasa na pinaasa, ang BARM lang daw ang binanggit ng Pangulo, kaya tuloy ang BARM. At ang barangay at SK election daw po ay postpone pa rin dahil kahit hindi po sinabi ng Pangulo na postpone ito, ay hindi rin naman po daw sinabi ng Pangulo na tuloy po ito. Mga kabarangay, bago po tayo magbigay ng ilang pangungusap po sa Laysay, bakit ang BARM ang sinabi lamang ng Pangulo at bakit hindi po niya sinabi na tuloy ang BSKE, ay nais ko muna po na samantalhin ang pagkakataong ito sa aking pong mga followers sa FB at sa akin pong mga subscriber sa aking YouTube channel na dati po Coiners Ring, ngayon po ay Real Talks based on facts na. Sana po ay patuloy pa rin po ninyo akong antabayanan, subaybayan at suportahan po kahit hindi na po barangay at SK election ang ating topic. Sa totoo lamang po ay tapos na po talaga ang usapin ng barangay at SK election. Dahil ito nga po ay tuloy na at wala na po na makakapigil pa po dito. Hindi na po ito, wala na po na sa aking palagay, wala na pong magsusulong ng batas para po ito po ay ma-postpone mga kabarangay. Sana po muli nakikusap po tayo sa ating mga subscribers sa YouTube na Real Talks based on facts. Dito nga po sa aking FB na ang tatalakayin ko na po sa mga susunod mga araw ay patungkol na po sa ating mga old collections, mga antiques, gold and silvers, at ganoon din po yung ating mga hobbies. Katulad po ng pag-aalaga ng ibon, ng isda, mga collection po natin ng airsoft gun, at mga collection po natin ng iba't ibang uri po ng mga antiques. So, ito po, magbibigay lamang po ako ng ilang paliwanag. At ang mga paliwanag po ito ay galing lamang po sa akin. Unang-una ko na pong babanggitin bakit ang BARM ang binanggit ng Pangulo. Mga kabarangay, ang BARM po ay isang mahalagang usapin sa ating mga kapatid na Muslim. Paulit-ulit po itong napopostpone sa iba't ibang mga naging Pangulo. At sa pagkakataon po ito, mismong sa panunungkulan po ng Pangulong Bongbong Marcos magaganap ang isang napaka-historic po na event. Ito nga pong BARM election. Kaya po niya binanggit ito dahil achievement po niya ito. Ito po ay kanyang pinagmamalaki na sa kanyang panahon bilang Pangulo, ito po ay tuloy na mga kabarangay. Yan po ang dahilan kung bakit po niya yan ay binanggit dahil yan ay kasama po sa kanyang achievement. Bakit naman hindi sinabi ng Pangulo na huwag itong itutuloy? Or bakit hindi po niya sinabi na tuloy ito? Mga kabarangay, napakagagaling po ng mga propagandist ng ating Pangulo, ng mga scriptwriter niyan. At siya mismong Pangulo ay magaling din. Bakit niya sasabihin tuloy ang BSKE? Samantalang meron na pong batas
na nagsasabi po na ang halalan nga ay magaganap sa November 2, 2026. Kasi po mga kabarangay, kung ito naman po at gusto naman niyang ito po ay ma-postpone, sana po inutusan niya ang mababa at mataas na kapulungan na gumawa na o magpasada ng bagong batas para i-postpone ito. Kaso po wala. Kaunting karagdagan pa po, bakit hindi po sinabi o binanggit ng Pangulo na tuloy na ang halalan? Alam po ba ninyo na kapag binanggit ng Pangulo yan na sasabihin niyang tuloy na ang halalan ng barangay at SK election, ay marami ang magagalit sa kanya? Sino-sino po yan? Siyempre po, yan po yung mga kapito, yung mga umaasa na pinaasa. Kagaya po ng sinasabi ko, matalino po ang ang Pangulo, matalino ang kanyang mga scriptwriter, matalino yung mga nakapaligid sa kanya. Hindi niya talaga babanggitin na tuloy na ang halalan dahil mayroon na pong Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Napakarami po mga kabarangay ng mga circumstansya na sinasabi natin na nagsasabing tuloy na ito. Ito po yung bago ngayon. Mismong COMELEC chairman po, George Erwin Garcia, ay baka mag-request po o manawagan sa Pangulo na ideklara niya. Ideklara na non-working holiday ang November 3. Bakit? Dahil po November 3, ibig sabihin, katatapos lamang ng undas, November 1 at November 2 po. Katatapos lamang po ng halalan. Kaya gusto niyang ideklara sana ng Pangulo ang November 3 po na non-working holiday. Yan po mga kabarangay. Kailangan ko pa bang ulitin na itong proponent po o promotor o author po ng pagpo-postpone ng BSKE sa mababang kapulungan, ito pong si Deputy Speaker Albi Benitez na mismo po ang nagsabi na madayon na, tuloy na. Samantalang siya po ang dati nang nagsabi na 95% po ang mga kongresista ay gusto ma-postpone ang halalan. Pero sinabi po niya na tuloy na. Hindi pa ba sapat po na dahilan ang mga yan? Maliban pa doon pa sa mga naunang sinabi na po natin na sirkumstansya na tuloy na po ang halalan. Mga kabarangay, kung kayo po ay may pag-aalinlangan pa o nag-aalinlangan pa, hindi naman po masama ang umasa. Ika nga. Pero ang akin pong masasabi, 100% na po. 101% na naman po. Tuloy na tuloy po ang barangay at SK election. Ulitin ko po mga kabarangay, sana po sa lahat ng supporters natin, followers, at subscribers, patuloy po pa rin sana akong suportahan kahit hindi na po barangay at SK election ang usapin. Talaga pong matapos po ang aking mga huling video para po sa ano ang gagawin ng mga watchers ninyo, paano ninyo sila isi-seminar. Matapos po yun, mga kabarangay, ay mag-iiba na po tayo ng topic. Real Talks based on facts.